tapat, matatag at maaasahan balitang tama at totoo lamang dito sa Pilipinas Network. Magandang araw sa ating mga kababayan sa Pilipinas at sa buong mundo. Huwag kalimutang pusuan ang video, sumubaybay at pindutin ang patingaw upang lagi kayong updated sa balita. Simulan na natin. Isang mainit at seryosong pagbati sa ating mga kababayan sa buong mundo na patuloy na sumusubaybay sa mga mahalagang balita sa loob at labas ng bansa. Ngayong buwan ng Hulyo 2026, muling nagbago ang ihip ng hangin sa rehiyon ng Gitnang Silangan dahil sa dalawang magkasunod at napakalaking kaganapan na nagdudulot ng matinding pag-aalala sa pandaigdigang komunidad. Sa ating pag-uulat ngayon, susuriin natin ang objektibo at malalim ang mga huling pangyayari sa Gaza Strip at ang nagpapatuloy na tensyon sa pagitan ng Estados Unidos at Iran. Sa unang pangunahing balita, isinagawa ng sandatahang lakas ng Israel ang panibagong serye ng mabilisang pambobomba sa gitna at hilagang bahagi ng Gaza Strip matapos silang maglabas ng mga formal na utos ng paglikas. Ang mga limitadong pag-ataking militar na ito ay nagdulot ng panibagong pagkasawi ng mga sibilyan at lalong nagpalala sa pambihirang krisis sa pagkain at kalusugan sa kabila ng patuloy na pag-iral ng tinatawag na balangkas ng tigil putukan. Ang mga pangyayaring ito ay nagpapakita ng lumalalim na kawalan ng katiyakan para sa mga pamilyang ilang beses nang pinalilikas mula sa kanilang mga tahanan. Sa pangalawang pangunahing balita, nananatiling tahimik at nasa posisyong maghintay at magmasid ang pamahalaan at militar ng Israel sa gitna ng matinding palitan ng pambobomba ng Estados Unidos laban sa Iran. Mula noong Hulyo 8, 2026, naglunsad ang militar ng Estados Unidos ng mga direktang pag-atake sa mga pasilidad ng Iran upang protektahan ang mga ruta ng barko sa Strait of Hormuz. Sa kabila ng mga aksyong ito ng kanilang pangunahing alyado, pinili ng Israel na huwag muna direktang makialam sa kasalukuyang limitadong tunggalian. Bakit napakahalaga na maunawaan ng bawat Pilipino ang dalawang kaganapang ito ngayon? Ang anumang hindi pagkakaunawaan o eskalasyon sa gitnang silangan ay may direktang epekto sa seguridad ng daigdig at sa pang-araw-araw na pamumuhay ng ating mga kababayan. Ang mga kaguluhan sa Gaza ay nagpapakita kung gaano karupok ang mga pandaigdigang kasunduan sa kapayapaan kapag walang tiyak na mekanismo ng pagpapatupad sa aktual na lugar. Bukod dito, ang tensyon sa pagitan ng Estados Unidos at Iran sa Strait of Hormuz at ang pagharang sa Red Sea ay nagdulot na ng pagtaas ng presyo ng krudo sa pandaigdigang merkado ng lampas sa $100 bawat bariles. Ang Strait of Hormuz ang pangunahing daanan ng humigit kumulang 20 hanggang 25% ng kabuuang supply ng langis at tunaw na likas na gas sa buong mundo. Kapag naipit ang kalakalang ito, direktang nararamdaman sa Pilipinas ang epekto sa pamamagitan ng pagtaas ng presyo ng gasolina, pamasahe at mga pangunahing bilihin. Hindi rin natin pwedeng kalimutan ang kalagayan ng libu-libong Pilipinong manggagawa sa ibayong dagat o OFWs na kasalukuyang nagtatrabaho sa mga bansa sa mga estadong Arabo sa Golpo, pati na rin ang mga tripulanteng pandagat na naglalayag sa mga sasakyang pandagat na pangkalakalan. Ang anumang paglawak ng giyera sa rehiyon ay naglalagay sa panganib sa kanilang kaligtasan at pangkabuhayan. Kaya naman mahalagang subaybayan natin ang bawat galaw at balita mula sa mga pandaigdigang leader sa mga oras na ito. Tuklasin natin ng mas detalyado ang mga huling kaganapan sa aktual na lugar sa loob ng Gaza Strip matapos ang mga inilabas na utos ng sapilitang paglikas ng Sandatahang Lakas ng Israel o IDF. Isinagawa ng militar ng Israel ang kanilang limitadong operasyong militar sa 4 na pangunahing zona ng mga tirahan at kampo ng mga lumikas sa rehiyon. Kabilang sa mga lugar na ito ang mga kampo ng mga lumikas sa Bureij at Jabalia, pati na rin ang mga kilalang pamayanan ng Zaytun at Tal Al-Hawa na matatagpuan sa Gaza City. Ayon sa mga ulat, ayon sa pagkakasunod-sunod ng pangyayari mula sa aktual na lugar, ang mga pambobomba at pagpapaputok ng artilyerya ay ginawa ilang minuto lamang matapos maikaskas o maipamahagi ang mga mabilisang babala sa paglikas. Sa mga lugar ng Zaytun at Tal Al-Hawa, ang mga pag-atake mula sa himpapawid at pagpapaputok ay tumama sa mga gusaling tirahan at maging sa mga sasakyang ginagamit ng mga organisasyong makatao. Ang mga pag-ataking ito ay nagdulot ng malalaking sunog sa paligid ng Gaza City at nag-iwan ng matinding pinsala sa mga natitirang pasilidad. Batay sa mga opisyal na ulat mula sa mga medikal na pasilidad tulad ng Al-Ahli Hospital o Baptist Hospital at Al-Shifa Hospital sa Gaza City, hindi bababa sa 2 Palestinian ang kumpirmadong nasawi kabilang ang mga kababaihan at bata
bukod pa sa isang manggagawang naghahatid ng tulong pantao na nadamay sa kalsada. Sa kabilang banda, ayon naman sa opisyal na pahayag ng Sandatahang Lakas ng Israel o IDF, ang kanilang mga limitadong pag-atake ay nakatutok lamang sa mga sinasabi nilang mandirigma ng Hamas at kanilang mga pasilidad ng pamunuan na di umano ay nagtatago sa gitna ng mga sibilyan. Dahil dito, kinakailangan ang patuloy na pagpapatunay at masusing paghahambing sa mga pahayag ng magkabilang panig upang mapanatili ang objetibong pag-uulat sa tunay na dahilan at epekto ng mga pambobombang ito. Ang panibagong utos ng paglikas ay nagdulot ng panibagong pighati at takot sa libu-libong pamilyang Palestinian na kasalukuyang nakatira sa Gaza. Para sa mga residenteng ito, ang isang utos ng paglikas sa gitna ng gabi ay nangangahulugan ng mabilisang pag-iwan sa kanilang mga pansamantalang tolda at tirahan ng walang malinaw o ligtas na lugar na pwedeng puntahan. Ang paulit-ulit na paglipat-lipat ng lugar ay nagdudulot ng matinding trauma at pagod sa mga bata at matatanda na wala ng makain at maiinom na malinis na tubig. Ang sitwasyon sa kalusugan at pagkain ay umabot na sa isang mapanganib na level ayon sa mga pinakahuling datos mula sa United Nations at Pandaigdigang Programa sa Pagkain sa ilalim ng pinagsamang pag-uuri ng yugto ng seguridad sa pagkain o IPC ngayong 2026. Tinatayang nasa 1.4 milyong katao o katumbas ng 67% ng kabuuang populasyon ng Gaza ang kasalukuyang nakararanas ng matinding kakulangan sa katiyakan sa pagkain na nasa yugto 3 o antas ng krisis pataas. Sa bilang na ito, humigit kumulang 212,000 residente ang nasa ilalim na ng yugto 4 o antas ng kagipitan kung saan manipis na napakatipid ang natatanggap na pagkain araw-araw. Dahil sa matinding digmaan, halos 83% ng mga sambahayan sa Gaza ang nawala ng anumang pinagkakakitaan matapos mawasak ang humigit kumulang 95% ng mga infrastruktura sa agrikultura at kalakalan. Dahil dito, ang halos buong populasyon ay umaasa na lamang ng 100% sa mga operasyong pantulong na ipinapasok ng mga pandaigdigang ahensiya ng tulong. Subalit ang pagpasok ng tulong ay patuloy na nahaharap sa napakaraming balakid at matatagal na inspeksyon sa mga tawiran sa hangganan. Nagsalita na rin ang tanggapan ng ugnayang panlabas ng nagkakaisang kaharian ukol sa usaping ito at binigyang diin na ang mga paghihigpit sa pagpapasok ng tulong at pagbabawal sa mga kagamitang maaaring gamitin sa sibilyan at militar ay nagdudulot ng mabilis na pagdami ng sakit, kawalan ng malinis na tubig at tuluyang pagkasira ng natitirang mga serbisyong pangkalusugan. Ayon sa pahayag ng tanggapan ng ugnayang panlabas ng nagkakaisang kaharian, ang simpleng pag-iwas lamang sa malawakang kagutuman o ganap na gutom ay hindi sapat na sukatan ng tagumpay kung ang milyon-milyong sibilyan ay nananatiling walang kakayahang makakuha ng gamot at sapat na nutrisyon. Sa kabuuan, umabot na sa 73,311 Palestinians ang opisyal na naitalang nasawi mula nang magsimula ang giyera, kabilang ang higit 1,185 na nasawi matapos ang tinatawag na balangkas ng tigil putukan noong Oktubre 2025. Sa gitna ng lumalalang krisis na makatao na ito, may mga diplomatikong hakbang na ginagawa ang mga karatig bansa upang maghanap ng solusyon. Kamakailan lamang ay nakipag-ugnayan si Ministro ng Ugnayang Panlabas ng Ehipto, Badr Abdelati, kay kalihim ng Estados Unidos Marco Rubio upang talakayin ang mabilisang pagpapadala ng pandaigdigang puwersang tagapagpanatag o ISF sa Gaza Strip. Ang pagtatatag ng ISF ay nakapaloob sa probisyon ng resolusyon ng Konseho ng Seguridad ng United Nations 2803 upang tiyakin ang seguridad sa mga lagusan ng tulong pantao at protektahan ang pagpapadala ng tulong mula sa UN at WFP. Kabilang din sa mga nagpahayag ng suporta ang gobyerno ng Morocco na nag-alok na magpadala ng 30 opisyal para sa inspeksyon at pagtatatag ng isang pansamantalang ospital upang tumulong sa mga sugatang sibilyan. Bagamat may mga ganitong inisyatibo mula sa pandaigdigang pamayanan, mahalagang bigyang diin bilang paglilinaw sa katotohanan na wala pa ring tiyak na opisyal na petsa kung kailan formal na magde-deploy ang ISF sa aktual na lugar. Habang nakabinbin ang pagpapadala na ito, ang mga sibilyan sa Gaza ay patuloy na umaasa sa limitadong tulong na nakakapasa sa mga himpilan ng pagsusuri. Ngayon naman ay dumako tayo sa pangalawang malaking usapin sa rehiyon, ang estratehikong posisyon ng Israel ukol sa umiiral na tunggalian sa pagitan ng Estados Unidos at Iran.
Nagsimula ang panibagong serye ng pag-atake ng militar ng Estados Unidos sa ilalim ng administrasyon ni Pangulong Donald Trump noong Hulyo 8, 2026. Ang mga pag-atake mula sa himpapawid ng Estados Unidos sa loob ng teritoryo ng Iran ay tugon sa mga nagdaang pag-atake ng Tehran sa mga sasakyang pandagat na pangkalakalan at mga barkong pangkargamento na naglalayag sa Strait of Hormuz. Sa kabila ng matinding operasyong militar ng kanilang pangunahing alyado na Estados Unidos, kapansin-pansin ang pananatiling tahimik at hindi paglahok ng militar ng Israel sa kampanyang ito. Noong Hulyo 21, 2026, hayagang inihayag ni Ministro ng Pananalapi ng Israel Bezalel Smotrich na walang pangangailangan para sa Israel na pumasok sa kasalukuyang kampanya laban sa Iran sa ngayon. Ayon kay Smotrich, mas paborable para sa Israel na panatilihin ang kanilang estratehikong pagpipigil habang ang Estados Unidos ang namumuno sa pagsagot sa mga banta ng Iran. Ang lohika sa likod ng estratehiyang ito ng Israel ay nakatutok sa pambansang seguridad at digmaang pang-ekonomiya. Mas nakakabuti para sa Tel Aviv na ang militar ng Estados Unidos ang direktang magpahina sa kakayahang pandagat at pangmisil ng Iran nang hindi kinakailangang magsakripisyo ng sariling sundalo ang Israel. Sa pamamagitan nito, naiiwas din ng Israel ang kanilang mga lungsod at mamamayan sa banta ng direktang ganting pag-atake ng misil mula sa Tehran habang patuloy na napapabigat ang inflasyon at presyur sa ekonomiya sa loob ng Iran dahil sa mga parusa. Samantala, may mahalagang papel din na ginagampanan ang mga estadong Arabo sa Golpo tulad ng Saudi Arabia, United Arab Emirates, Oman at Qatar sa usaping ito. Aktibong kumikilos ang mga diplomat ng mga estadong Arabo sa Golpo upang pakiusapan ang Washington na huwag direktang isama ang Israel sa mga opensibong pag-atake laban sa Iran. Pinangungunahan ni Prinsipe ng Korona ng Saudi Arabia Mohammed bin Salman at ng pamahalaan ng UAE ang diplomatikong panawagang ito upang maiwasan ang anumang ganti ng Tehran na nakatutok sa kanilang sariling infrastruktura ng enerhiya, tulad ng mga pasilidad ng langis at gas. Lalo pang naging komplikado ang sitwasyon dahil sa mga aksyon ng kilusang Houthi sa Yemen na kilalang alyado ng Iran. Naglunsad ang mga Houthi ng mga pag-atake gamit ang drone at misil sa mga barkong pangkargamento at mga tanker ng langis ng Saudi Arabia na dumadaan sa Red Sea at Bab el-Mandeb Strait bilang suporta sa Tehran. Ang ginawang pagharang na ito ng Houthi ay lumikha ng dalawang magkasabay na masikip na lagusan sa Arabian Peninsula na nagpapahirap sa pandaigdigang kalakalan at nagpilit sa koalisyon ng Estados Unidos na hatiin ang kanilang mga yamang pandagat sa pagitan ng Red Sea at Strait of Hormuz. Kapansin-pansin din ang malinaw na pagkakaiba sa diskarte at prioridad ng pamunuan ng Estados Unidos at ng Israel sa kasalukuyang krisis. Para sa administrasyon ni Pangulong Donald Trump ng Estados Unidos, ang pangunahing layunin ay ang pagkontrol sa Strait of Hormuz, pagtiyak sa kalayaan sa paglalayag para sa mga barko, at pagpilit sa Iran na bumalik sa mga negosasyong nuklear. Upang maiwasan ang isa na namang matagalang giyera sa gitnang silangan, pinipili ng Estados Unidos ang limitadong paggamit ng puwersang militar habang tinitingnan ng Israel bilang isang salik na mahirap hulaan na pwedeng magpalala sa sitwasyon kung direktang papasok sa laban. Sa kabilang banda, ang gobyerno ni punong ministro ng Israel Benjamin Netanyahu ay may mas matinding layunin laban sa Tehran. Ang hangarin ng Israel ay ang permanenteng pagwasak sa kakayahan sa mga balistikong misil, kakayahang nuklear, at network ng mga kaalyadong armadong grupo ng Iran upang makamit ang isang tiyak na estratehikong resulta. Dahil dito, nananatiling nakahanda ang sandatahang lakas ng Israel sa anumang posibleng pagbabago ng sitwasyon sa rehiyon. Noong gabi ng Hulyo 20, 2026, nagpatawag si punong ministro Benjamin Netanyahu ng isang limitadong pagpupulong pangseguridad kasama sina hepe ng IDF na si Teniente General Eyal Zamir at Ministro ng Depensa Israel Katz. Sa pagpupulong na ito, formal nilang inihanda ang militar ng Israel para sa tatlong magkakaibang senaryo sa hinaharap. Ang unang senaryo ay ang formal na pagpasok ng IDF sa kampanya sakaling magbago ang utos ng Estados Unidos at formal na hilingin ang tulong ng Israel. Ang pangalawang senaryo na pinaghandaan ng pamahalaan ng Israel ay ang pagpapakawala ng isang ganap na ganting pag-atake sakaling magkaroon ng direktang pag-atake ng mga misil mula sa Iran o mga kaalyadong armadong grupo nito patungo sa teritoryo ng Israel.
Ang pangatlong senaryo naman ay ang pagsasagawa ng isang paunang pag-atake kung saan mauunang umatake ang IDF upang sirain ang mga pasilidad ng Iran bago pa man ito makapinsala sa pambansang seguridad ng Israel. Ang mga preparasyong ito ay nagpapakita na bagamat tahimik ang Israel ngayon, nakabantay ang kanilang militar sa bawat galaw ng kanilang kaaway. Upang mas maunawaan natin ang posibleng kahinatnan ng mga kaganapang ito, suriin natin ang tatlong pangunahing senaryo na maaaring mangyari sa rehiyon sa mga darating na buwan. Sa unang senaryo na siyang itinuturing na pinakapangunahing posibilidad, mananatiling limitado ang labanan sa pagitan ng Estados Unidos at Iran habang ipinagpapatuloy ang presyur na pang-ekonomiya at diplomatiko kaugnay ng Strait of Hormuz. Sa ilalim ng senaryo na ito, pananatilihin ng Israel ang kanilang paninindigang maghintay at magmasid habang ang presyo ng langis ay mananatiling mataas sa hanay na 95 hanggang 105 dolyar bawat bariles, ngunit may iwasan ng isang ganap na digmaang panrehiyon. Sa pangalawang senaryo, magkakaroon ng ganap na eskalasyon kung saan direktang papasok ang Israel sa labanan dahil sa isang direktang pag-atake ng Iran o sa pagbabago ng hiling mula sa administrasyong Trump. Kapag nangyari ito, mabilis na gagamitin ng IDF ang kanilang lakas panghimpapawid laban sa mga estratehikong pasilidad sa loob ng Iran. Ang ganitong kaganapan ay mabilis na magpapalawak ng giyera sa buong gitnang silangan na magdudulot ng matinding pagkasira sa mga pasilidad ng langis sa Persian Gulf at magpapatalon sa presyo ng langis ng mahigit 120 dolyar bawat bariles. Sa pangatlong senaryo naman, ang patuloy na pagbagal at pagkaantala ng tulong pati na rin ang hindi tiyak na petsa ng pagpapadala ng Pandaigdigang Puwersang Tagapagpanatag o ISF ay magdudulot ng mas malalim na pagkaparalisa ng pagtulong sa mga sibilyan sa Gaza. Sa ilalim ng senaryo na ito, higit sa 1.4 milyong katao ang mananatili sa ilalim ng matinding kawalan ng katiyakan sa pagkain habang nagpapatuloy ang limitadong mga pag-atake ng IDF. Ito ay magdudulot ng mas matinding krisis sa kalusugan at kaligtasan ng mga sibilyan na maglalagay sa rehiyon sa mas malalim na diplomatikong pagkakahiwalay. Bilang pagbubuod sa ating komprehensibong pag-uulat ngayong araw, nakikita natin ang dalawang magkaugnay na mukha ng krisis sa gitnang silangan ngayong Hulyo 2026. Sa isang panig naroon ang patuloy na giyera at matinding makataong pagdurusa ng mga sibilyan sa Gaza Strip sa kabila ng umiiral na balangkas ng tigil putukan. Sa kabilang panig naman ay ang napakasensitibong balanse ng puwersa sa pagitan ng Estados Unidos, Iran at Israel kung saan ginagamit ng Israel ang maingat na estratehikong pagpipigil upang pahinain ang Tehran sa pamamagitan ng digmaang pang-ekonomiya. Ang mga pangyayaring ito ay malinaw na nagpapakita na ang katatagan ng rehiyon at ng pandaigdigang ekonomiya ay nakasalalay sa mga diplomatikong desisyon na gagawin ng mga pandaigdigang leader sa mga darating na araw. Para sa ating mga Pilipino, ang patuloy na pagsubaybay sa mga opisyal na pahayag mula sa pandaigdigang pamayanan at sa mga kinauukulang ahensya ng pamahalaan ay napakahalaga upang maging handa sa anumang epekto nito sa ating bansa. Patuloy naming babantayan ang mga kaganapang ito upang magbigay sa inyo ng pinakabagong beripikadong balita at malalim na pagsusuri. Maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pagsubaybay sa ating mga ulat ukol sa mga pinakabagong balitang pandaigdig. Kung nakatulong sa inyo ang pagsusuring ito upang mas maunawaan ang mga kaganapan sa gitnang silangan, huwag kalimutang i-like ang bidyong ito at mag-subscribe sa ating kanal para sa higit pang mga objektibo at mahahalagang balita. Pindutin din ang kampana ng abiso upang maging napapanahon kayo sa bawat bago nating pag-uulat at magkita-kita tayo muli sa susunod na talakayan.